Beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang tao na nakakonect sa'yo. Anak, tabi mo na kayo. Hindi ko na-explain na, palagi naman natin ito ginagawa. Ano ang nararamdaman niya sa'yo? Intention, behavior, anong nararamdaman mo, anong hidden secret, at ano ang advice. Siyempre, sa mga gusto ng clarity, siyempre, kukuha tayo ng mga card clarification or mga taong nagkahiwalay at mga gustong marinig na messages, kukuha pa rin tayo dito, no? Tingnan natin. Sa mga gusto magpa-personal reading po, nasa description below ang paki-check na lang sa details. Siyempre, tingnan natin, vice versa tayo palagi. Tao na connect kay Gemini. Ano ang nararamdaman mo kay Gemini? Vice versa, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan o pamilya. Tao na connect kay Gemini. Ano ang nararamdaman mo kay Gemini? Uy, pages. Bago lang kayo nito? O mga bata pa kayo? Okay. Kung kayo is nagkahiwalay, nitong tao na to, no? Kung kayo is nagkahiwalay, nararamdaman niya sa'yo, Gemini. Ano ka daw eh? Alam mo, ikaw yung tao na ipupursige mo yung gusto mong ipursige sa buhay mo. You're the person na nahandun yung point na creative, and then also adventurous, andun na yung point na, alam mo yung always excited in any situation of your life. Nandun sa point na yun na sinasabi niya dito. Para magkaano kayo? LDR ba kayo nito? Yun, ang nararamdaman niya sa'yo, you always put effort. Sa lahat ng mga ginagawa, handun yung determination, handun yung focusing, handun yung action, o handun yung lakas ng loob mo sa lahat ng bagay o aspeto ng buhay mo. Handun din daw yung, alam mo yung palagi ka daw very creative. Nararamdaman niya sa'yo yun. Mahalaga ka naman sa kanya, no? Sa mga nagkahiwalay dyan. Yun nga lang, syempre, nahandun pa rin yung nagkaroon ng pag-move on, no? Nagkaroon na, dumating din kasi na, alam mo yung nakakapagod ka rin daw kasi. Or vice versa tayo. Nakakapagod din kasi yan si Gemini. So, hindi ko alam what way yung nakakapagod sa inyong dalawa. Or may mga times siguro na napapagod na siya pero pilit mo pa rin na gusto mong kausapin siya or gusto niya kausapin ka. Pwede na sa point. Or pwede na sa point na may mga bagay na either ito or siya ito, may mga bagay na pag-iwas na naganap o nangyari, no? Nandun sa point na iyon. Kumbaga magkaiba talaga ng mga, either magkaiba kayo ng places or magkaiba talaga kayo ng, minsan may mga not matching thinking, pwedeng nandun sa point na yun, no? Kung kayo naman is connected, na wala namang third party relationship, pwedeng iba sa inyo is magbago lang kasi, no? Andun naman yung excitement, nararamdaman niya, hindi yung excitement, hindi yung stress, or hindi yung nararamdaman niya kasi sa'yo is, alam mo yung feeling niya, lumalakas siya pag ikaw yung kasama niya. Or ikaw yung kausap niya, or ikaw yung kasi hindi yung saya. Nagiging more on very creative siya pag ikaw yung kausap or kasama niya. Nandun sa point na yon. Ang hindi ko lang maintindihan dito, nararamdaman niya rin kasi na minsan nakakapagod din pala. Alam mo yung mga ganun. Baka nandun din yung point, hindi ko alam ano ba nangyari sa inyo, nag-aaway ba kayo? Ganyan. Nandun din yung point na minsan siguro umiiwas na lang din siya. Ganun din. Sa mga may third party, siguro alam niyo na kasi tamo dalawa siya. Yes, may third party. Maaaring isa sa inyo is nahahatak pa rin siya na nakaraan o may nakapagpapahatak sa kanya sa nakaraan or nahandun yung point na kahit na kayong dalawa is nagkakaroon pa rin siya ng interes sa ibang tao. Or nahandun lang yung, sabi mga third party yun Yun. Sa mga nagkahiwalay, tsaka sa ang hindi ko lang maintindihan na maybe they thinking about you about something immature situation, pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba, pwedeng ikaw yung nag-iisip sa kanya nito or siya yung nag-iisip sa'yo nito. Kasi di ba may mga time na maaaring hindi mo naiintindihan o hindi niya naiintindihan yung mga pag-uusap, maaaring ganun, vice versa. Intention mo kay Gemini.
Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, intention niya sa'yo, wala. Kasi I want to focus to myself, kasi I know my value, sinasabi niya dito. Andun din yung point na there's a boundaries, ako na nakikita, no, sa mga nagkahiwalay dyan. Kasi nandun kasi yung point, hindi may sinasabi sa na ano eh, na tampo, galit, o parang nandun sa point na yun. Kaya nagiging ano siya, cold dito sa sitwasyon, or nandun lang yung point na maaaring may pinupukusan na siya, or nandun lang yung point na maaaring busy siya, or medyo ayaw niya pumasok sa magulong sitwasyon, lalo na kung meron ka, maaaring nandun sa point na yun, or kung meron na siya, or meron ka na, vice versa, ayaw niya pumasok sa isang magulong sitwasyon. Pwedeng nandun sa point na yun, sa mga nagkahiwalay. Kaya they put boundaries when it comes in this connection. Kumbaga, wala na rin naman din siyang pakialam. Kumbaga, nandun sa point na yun. Yun na nakikita ko dito, Sa mga walang third-party relationship, sa mga, ang intention niya sa iyo is, kaya kanya, sandali lang. Okay, ang nakikita ko sa kanya is to defend herself in a situation na wala siyang pakialam, or maybe this is you, na wala siyang pakialam kung ayaw mo or magugustuhan mo, or mali. Nandun siya sa point na yun. Yun. Kasi, ang nakikita ko dito, either ikaw ito or siya, parang hindi siya aware when it comes to a feelings. Itong energy na nakukuha ka, hindi siya aware sa feelings ng isang tao. Kaya halimbawa, busy ako, pero yung isa, gusto kitang makita, gusto kitang kausapin, gusto ganito, ganito, ganyan. Pero busy ka nga. Parang wala siyang pakialam kung nasasaktan ka, nagugulang ka, o busy ka, I don't care. Parang nandun sa point na yun. O I want to be alone, I don't care. Nandun siya sa point na yun. Maybe this is you or siya. Yun ang intention niya. Kapag naguguluhan siya, kasi sabi niya, pag busy naman ako, please understand, or mga ganong sitwasyon. No, nagkakaroon siya ng burden tuloy. So, may mga third party, yes, sa stress, struggle, burden, problem in this connection, na andun talaga yung bitterness, andun yung ayaw magparaya, andun din yung emotional manipulative, or yung connection nito sa may mga third party at walang third party man yan, nagiging moody situation. Sabihin, sala sa init, sala sa lamig. No, pwede nag-aaway minsan, pwede hindi nagkakasundo minsan, nandoon sa point na iyon. Sa iba sa inyo is busy ang isa sa inyo. Kumbaga sa iba may mga yan, there's a blockage, no? May mga blockage situation. Ang hindi ko lang maintindihan, ikaw or siya, kasi may nakikita akong tao na hindi siya pwedeng asahan o hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. May taong ganun. O hindi lang siya nagtitiwala, o hindi lang siya, o ayaw niya lang umasa. Pwedeng nandun sa point na yun. Tao na connect kay Gemini. Tandaan nyo, hindi ko binagit ang pangalan nyo. No? This is an energy reading. Vice versa. Ano ang behavior mo kay Gemini? Three of Pentacles. Okay, behavior niya sa iyo. Behavior niya sa iyo is sa mga nagkahiwalay, no, sa connection na ito. Handon pa naman din yung, alam mo yung, I want to deal sa iyo, it's not because of, like a love. Syempre, hindi naman niya masasabi, hindi naman din niya inaano na hindi mabubuo muli yung love, no? Pero nahati yung point na kahit na yung magkausap lang kayo, na nandiyan ka lang, yung alam ko okay ka, okay ako, yun na sa point. Yun ang nakita kong behavior. To deal and to magkaroon pa kayo ng partnership kahit na walang level na doon sa point na yun, no? Well, syempre, kung mauuwi sa may level at the end, at kung pareho naman yung single, pwedeng, there's a possibility na pwede magkabalikan na doon sa point na yun. And then, kung kayo naman is walang third party connection, behavior niya sa'yo, ganun pa rin.
gusto kita palaging kasama, gusto kita palaging kabanding, gusto ko palaging nandiyan ka, ganyan. Gusto ko palagi na ganyan, gano'n. Yun. Gusto ko palagi na, yun, gano'n ang nakikita ko sa kanya dito. Or ikaw ito ha, sa mga may third party, yes, meron po. Ayan, o, kita, di ba? Kita, di ba? Yan, sa may mga third party, alam niyo na yun. Pwede ikaw yung third party, pwedeng siya yung third party sa'yo, pwede na sa point. Kung ano yung papakita mo sa akin, papakita ko sa iyo. We have a deal. You know, parang we have a deal. Alam mo kung saan ang pwesto mo. Alam mo kung saan ka lulugar. Alam mo, nandun sa point na yon. Yun ang nakita ko dito Tingnan natin, Gemini, vice versa. Ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Kala ko devil eh. Gulat tuloy ako dito Nararamdaman mo sa tao na to? Sa mga nagkahiwalay dyan, nararamdaman mo sa tao na ito na nagkaroon ka ng disappointment sa kanya, no? Ang nakikita ko dito, may mga dissatisfaction happen when it comes in this connection and you feel rejected din dito sa sitwasyon na ito. Nararamdaman mo sa kanya na yun, nandun yung confidence, mabait, talagang kind talaga yung tao na sinasabi mo sa kanya. And always patient. Ano ang sinasabi mo? Napaka-patient na itong tao nito. Naramdaman mo yung discipline and value mo pagdating sa kanya. Yun ang nakikita ko sa mga nagkahiwalay. Sa mga walang third party relationship. Sa mga walang third party relationship is nararamdaman mo sa kanya na naghihintay siya sa'yo o ikaw ang naghihintay sa kanya palagi na magkaroon ng stability when it comes in this connection. Na dun sa point na yon. Or isa sa inyo talaga hindi always waiting, pwedeng na dun sa point, or nandun yung point na sometimes nagkakaroon ng on and off action, ibig sabihin like a moody nung nakita ko kanina, di ba? Pwedeng nahandoon or pwedeng nahandun yung point na isa sa inyo is maraming tumatakbo na questioning when it comes sa sarili, pwedeng nandun sa point na yon. Or maraming katanungan na nagaganap o nangyari. Siyempre nandun din yung minsan nagkakaroon kayo ng hindi magandang ugnayan, yun ang nakikita ko dito. Pero still naman, nagkakaroon naman din ng pag-aamo na nagaganap o nangyari dito sa sitwasyon. Kumaga nagkakabati rin naman. Biglaan, minsan hindi okay, biglaan, ganyan. Ang nakikita ko dito. And then, kung kayo naman is may third party, oo, meron. Kasi isa sa inyo napaka very independent. Alam mo yung point na, mabait naman siya mabait. No, sa nakita ko dito sa energy na to, mabait siya. Well, yun nga lang, you feel rejected sometimes sa situation or nandun yung point talaga ng dissatisfaction. Nandun na rin, kasi isa sa inyo madaling maboring. No, nandun sa point na yun. Kaya rin siguro na pumapasok siya sa third-party relationship or nandun yung point na na-bored siya sa isa and then I need to reject it. Pwedeng nandun sa point and papokus ako sa isa. Pwedeng nandun sa point na yun. No? Nandun talaga yung pagbabackstab, hindi pagbibitray, or nandun yung rock bottom situation. Ganun. Anong hidden? Ikaw ito or siya ha? Anong hidden ng connection na ito? Kung kanina naman energy to. 7 of Wands. Okay, ang hidden ng connection na ito. Itong energy na nakukuha ko dito, andito kasi yung pagsisinungaling. Siguro may mga time na, kung sakit na pa ako, may mga time na hindi niya sinasabi talaga yung totoo. Yung tao na nakukuha ko dito is, nandun siya sa point na may pandaraya o may pangliling lang na ginagawa sa nakita ko dito. Maybe ikaw ito or siya. Or nandun din may mga out of control situation. Nandun yung nagiging very defensive. Ako nakikita at very protective when it comes sa sarili. Itong tao na to na nakikita ko dito, no? Andun din yung minsan nagkakaroon ng, alam mo yung parang minsan nagsasalita na hindi na totoo. Anak! May nahulog. Yun. May pagsisinungaling. May
pagja-judge or may, ano tawag dito? Yun nga, tulad ng sabi ko kanina. Minsan moody or masungit, ganyan. Or may mga tao na nagdadaldal or dinadaldal niya yung connection na ito sa iba. Yun ang nakikita ko, ha? Ay, ano pala to? Nadaldal pala to. Sino yan? Tingnan natin advice. Sino ka? When it comes sa advice. When it comes sa advice, ang sinasabi dito is kailangan mo daw magkaroon ng disiplina or kailangan mo rin daw na maghigpit. Pwedeng sa pera, sa relasyon, sa sarili. No? And try to recover any situation of life. Sinasabi na try to make it balance. And kung may mga bagay na kailangan tapusin, i-cut, i-let go, gawin. And always, kailangan mo daw kasi ng mental clarity sa buhay mo. Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba yung gusto mong i-pursue? Ano ba yung gusto mong tutukan? Ano ba yung gusto mong gawin? Ano ba talaga? And you need to speak out then also, no? Sinasabi ito, kung may mga bagay ka na gusto mong i-pursue, go. Kung may mga gusto kang sabihin, go. Huwag ka lang daw magsisinungaling or maging tapat ka lang din. Yun. Kumbaga, doon din yung point na kailangan mo rin na ma-enlighten sa ibang aspeto ng buhay mo. Hindi ko alam in what way yung sinasabing enlightenment na sinasabi dito. If you want to try to communicate with someone na gusto mo makipag-communicate, lovers man yan or someone, sabihin mo lang din. No? Yun. And syempre, isa rin na you need to commit to a situation na alam mo sa sarili mo na iyon is magiging okay at magsasucess. Recover what need to recover. Tingnan natin the messages at sa mga clarification o clarity ng sitwasyon. Ay, isa pa pala. Okay. Confused as shell, no clarity, no level, emotional chaos. Ganun. Ibig sabihin sa iba dito, andun kayo sa point na may third party man yan o wala, nandun kayo sa point na there's no clarity. Kumbaga kung saan lang kayo dadalhin ng sitwasyon, nandun sa point na yun. Yun, sa iba naman sa inyo is, yan, almost, not yet, maybe, friends. It's complicated. Okay. Pwedeng sa mga nagkahiwalay, ganun, nagkaroon ng mga walang katiyakan, no? Nagkaroon ng mga emotional chaos at naramdaman na parang, ay, hindi pala ako ganun kahalaga sa kanya. Ay, friend lang ba niya ako? Mga ganun. Ganun din sa third party. Oy, back and forth. Aba, parang sinabi ko to kanina. Diba? Yun, nagkakaroon ng mga back and forth connection. Pwedeng, yun nga, sabi ko sa kanina, sala sa init, sala sa lamig, minsan magkakabate, minsan tampuhan, magkakahiwalay, balikan, mga ganyan, ano, sa iba sa inyo. Ganun din sa mga third-party relationship at sa mga nagkakahiwalay. You're my obsession. Unhealthy attachment, fixated, no peace. Aba, ano yan? Sino yan? Ikaw yan? Or someone? Your past shape you, but it doesn't define you. Okay, yung mga nangyari sa nakaraan, no? Siyempre, sana you learn from the past, ang sinasabi rin dito. Kasi yun yung makapaghuhubog sa'yo sa meron ka sa ngayon. Pero kung hindi ka matututo doon sa nakaraan, di ba? Mahirap na yun. Iba na yun, no? Yan. Tsaka yung nakaraan kasi ang sinasabi na hindi yun yung, halimbawa dati ang sama mo, ganito ka, ganyan, ganyan. Hindi, yung tapos ngayon ganito ka na, nagbago ka na, it doesn't define you na ngayon masama ka pa rin. Ibig sabihin is people can change. Kumbaga, nandun sa point na yun, ano. Kaya nobody's judge a person kung sino siya sa ngayon at kung ano siya noon. Kasi everybody can change. Diba? Nandun naman. Kaya bigyan din natin ng chances ang mga tao or sarili natin na magkaroon ng change sa buhay. Diba? And syempre, you are worthy of love. No proof is needed. Yan. Sa mga may third party man yan, no,
Isipin nyo palagi na you are worthy, mahalaga ka, mahalin mo yung sarili mo, at i-label mo yung sarili mo. Is it worth it? O kailangan mo nang lumabas sa connection na ito? Love ba to o di na obsession? Hindi naman ibig sabihin na kaya ka umalis sa sitwasyon dahil masama ka. No. Kasi na-realize mo na you are worthy. Diba? Na-realize mo na ganito, na ganyan. Hindi niya lang nakita yun. Diba? Yun. Kaya wag mo kakalimutan to. No? Yan. Or sa may mga third party, mag-focus ka. Sa mga nagkahiwalay din, ganun. So, nakita ko dito. Yan. Hindi porkit nagkahiwalay kayo, hindi naman ibig sabihin na hindi mo na ibigay yung best mo para sa kanya. You're the best. Kumbaga na yung point. Hindi lang siguro niya nakita or hindi niya lang pinahalagahan, no? Kaya wag kang masyadong masaktan at malito sa sitwasyon, no? Sa nakita ko dito. If there's a next flick tuloy na sabi ko. Manonood pa tuloy kayo. I tell you how I feel sooner. Oh, ganun. Paano kung wala nang next life joke? Sabay ka. Arigato naman, say God bless.